maganda din. Sabi ko, ay, salamat, may Bible study kami. Kasi Bible eh. Kaso lang, doon sa ending ng Bible study namin, naisingit yung Jesus Christ, yan yung Father. Bago ang appointed son, yung anak na si Pastor Apollo Sikibuloy. Ito ang maganda. Lakas tama nila ba? Hindi ko makakalimutan ito. Ito ang maganda. Nung sinabi niya sa akin yan, good thing naman talaga. Sabi ko, God is good all the time. Kasi, when I was 10 years old, 11 years old, may isang verse ako na memorize. Sabi ko, bakit ko na-memorize yung verse na yun? Hindi ko makalimutan kasi nung araw na yun, nung time na yun, nung bata pa ako, I was 11 years old, 10 years old, may Bible study din, nag-attend ako ng Bible study, yung sa mga bata, kasi may bibigyan ka ng kindi, gano'n, no? Parang kati ka. Attend ako doon, kasi pinamemorize sa amin yung verse na yun. Isang verse na na-memorize ko, yung John 17, verse 5. John 17, verse 5. Ang nakalagay doon, and now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. So, nung sinabi sa akin, nung Bible study na yun, naalala ko yung verse. Parang sinabi sa akin, yung verse na memorize mo. So, ang sabi sa amin, yung si Jesus Christ, yun yung ama. Ang bagong appointed son, si Pastor Buloy. Sabi ko, Just for loves ba? sa isip ko, sa puso ko, kontra doon sa na-memorize kong verse. Sabi ko, may question ako. Sabi ko, problemado na naman ako. Sabi ko, tapos doon sa, instead na maganda yung Bible study namin, nauwi sa yung sagutan, yung debate. Yung question na gano'n. Yung isa kasama ko kasi, nag-question, ay hindi totoo yan. Bakit na siya naging anak ng Panginoon, naging appointed sa na si Jesus Christ, iba man yung ama, iba yung anak. Sabi niya, doon ako naniwala sa kasama ko kasi yung verse na na-memorize ko, now Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world begins. So nandiyan na siya bago palikain sa mundo. Amen. Na ang ama at ang anak nag-uusap. Luwalhatiin mo ako, Ama, sa luwalhati na aking natamo bago pa natin likhain ang sanlibutan. So paano mo masabi na si Jesus Christ, yun na yung Ama? So yun yung sabi ko, hindi maganda to, tapos nagtalo-talo na doon. Nag-away pa nga eh. Nag-away pa yung pastor, Nicky Buloy, at saka yung kasama ko. Sabi ko, wala pa, hindi maayos tong to. Sabi ko, tapos, ulit ako kasi gusto ko talaga makabasa ng Bible. Naghanap ako ng Bible. Kasi walang Bible doon sa kwarto ko eh. May binigay sa akin si Rick Warren, yung Purpose-Driven Life. Hindi ko makalimutan yun. Grabe, basang-basa sa luha ko yung Purpose-Driven Life. Kapag binabasa ko, tumutuloy yung luha ko. Sabi ko, grabe. Nung time na yon, sabi ko, Lord, I'm not educated of your word, the Bible. I don't know the word. But please, Lord, my life is useless without you. Please, Lord, my life is not worthy without you. Wala, mabuti pa mamatay na ako. That moment, sabi ko, Lord, just give me wisdom and knowledge and understanding of your word. Because kung buhay ko, useless kung wala ka. Surrender ko sa iyong buhay. Wala noon, hindi ko makalimutan yung oath ko na yun. Nung nakaluhod ako, umiiyak ako na gusto ko nang i-end yung life ko because I am not worthy in your presence. Because of your holiness, O God. Sabi kong ganun, I am not worthy, O God. Hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Magpaglit sa name mo, hindi ako worthy. Kasi makasalanan ako. Yung time na yun, hanggang ngayon, lagi kong inaalala yun para laging buhay ang Panginoon sa puso ko. And then, ginibot ko yung sarili ko sa pagbabasa ng Bible, day and night, pray continually, regularly, naglumuluhod ako, face on the ground. Lord, kumbaga, it's not enough.
to humble myself before God na kung sa tingin ko, yung nagawa ko ng mga kasalanan sa Panginoon, na ako lang tao, hindi ko mapapatawad. Pero I know God's mercy and love endures forever. That's why I'm here. Yun po yung turning point ko sa buhay na commitment ko. Because hindi natin madadaya ang Panginoon sa buhay natin. We can claim that we are Christian outside. We can say, I am Christian, I am a follower of Jesus Christ. But only God knows our hearts. Only God knows our works, our deeds. So brothers and sisters, make sure that your daily activity should come from your new identity. Yes. And our identity is Jesus Christ.